Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa muling pagkabuhay ni Kristo at bago siya inakyat sa langit, saan sa ngayon nakaluklok siya sa kanan ng Ama. Itinatag niya ang kanyang iglesia na ang binigyan niya ng kapangyarihan sa pamumuno ang kanyang apostolis na si Simon Pedro. Isang mangingisda nagmula sa Galilee, sa Judea. Bago siya umakyat sa langit, inipon niya kanyang mga apostolis at mga alagad, mga disipulo. At ang sagot ng tanong niya kay Pedro, Simon Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako higit sa mga ito? Simon Peter, son of John, do you love me more than this? Ang mga ito. Ang mga ito na tinutukoy ng ating Panginoon ay ang ating mga sihang sa sanlibutan, ng ating mga bisyo, ang ating mga ginagawa sa mundong ito, ang ating kapwa, ang ating o kaya sa panig ni Pedro, ayaw kanyang kapwa mga apostolis. Mahal mo ba ito? Mahal mo ba ako ng higit pa guys sa mga ito? At ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, mahal kita. Sagot kaagad ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mahalin mo ang aking mga tupa. Ngunit nagtanong pa rin si Jesus, Simon Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro, opo Panginoon, mahal kita. At sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Ngunit sa pangatlo, muli pa rin nagtanong si Jesus, Simon Pedro, mahal mo ba ako? At maling sagot ni Pedro na tila nahiinis na, opo Panginoon, mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Sa pangyayaring ito, itinalagan ni Jesus si Pedro na magiging unang kataas-taasan obispo sa Roma. Ang tinatawag ngayon nating Santo Papa. Matatandaan natin kung magugunit ako ninyo. Bago ang kamatayan ni Jesus sa kanyang pangangaral at pagtuturo sa buong Palestina, minsan tinanong niya ang kanyang mga apostolis, ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga disipulo, sino ba ako para sa inyo? Ano ba ang masasabi ninyo kung sino ako? May nagsasabing propeta siya, may nagsasabing Diyos siya. Marami ang nagsasabi kung sino si Jesus. Ngunit si Pedro na tumayo para sa kanyang kapwa mga apostolis, ang sagot kay Jesus, ikaw ang Mesiyas, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Ang ibig sabihin ni Pedro, nang sinabi niya ito,
you are the Messiah, you are the Savior, the Son of the living God. Kaya sa sagot ni Jesus, ang sabi niya, Simon, ikaw si Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro, bato, malaking bato, matibay na bato, gabundok na bato. Ikaw si Pedro. Sa itaas ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan. At hindi ito magagapi kahit ng impyerno. Nang masandaling iyon, itinatag ni Jesus ang kanyang simbahan, na ngayon ay simbahan Katolika. At matapos ang kanyang muling pagkabuhay, muli niyang binalikan ang kanyang pagtatag ng kanyang simbahan. At sa puntong ito, itinalagan niya na magiging pinuno si Pedro sa pamamagitan ng pagtatanong kung mahal niya ng higit si Jesus kaysa atin, kaysa mga tao, kaysa sanlibutan, kaysa anumang bagay. Higit ang pagmamahal niya kay Jesus. At ang sagot ni Pedro, tatlong beses, Opo, Panginoon, mahal kita. So dito natin makikita na ang pundasyon ng ating simbahan, pagmamahal. Pag-ibig ang pundasyon ng ng simbahan Katolika. Simbahang itinatag, itinayo at binubuhan ni Jesus. At ang kanyang unang itinalagang pinakapinuno si Simon Pedro. Kaya nga itong pagpili ng magiging Santo Papa na sinasabi natin tagapagmana ng nagiging tungkulin ni Pedro bilang pinuno ng simbahan, bilang punong obispo ng simbahan Katolika, ay pagmamahal sa kanya, dahil sa kanya. At tayo ang mga tupaw na sinasabi ni Jesus. Jesus is the shepherd and we are the flock. Simon Peter is the head of the flock. Sa ngayon, ang Pope, kung hindi tayo nakakamali, pang 267 Papa na ngayon itong si Pope Leo XIV, Papa Leo XIV. Kaya matatag sa kabila ng mga unos, sa kabila ng mga bagyo na dinanas ng simbahan. Sa ngayon, nakatayo pa rin at mayroong 1.2 billion na mga Katoliko sa ngayon sa buong mundo. Tayo ay mga tupa ni Kristo na inalagaan ng Santo Papa. At sa unang mga panahon, ang kauna-unang Santo Papa ay si Simon Pedro. Mga kagabay, alam naman natin kung paano ibinabagsak ang simbahan. Nagsimula ito noong 12th century, ika-12 siglo, nang nagkaroon ng lakas ang mga Protestante sa pamumuno ni Martin Luther at ni Calvin yata yun. Ito ang mga pangunahing pangalan ng Protestante, lalo na si Martin Luther, isa ng dating paring Katoliko. Subalit hanggang sa ngayon, matatag ang ating simbahan. At mapapalad tayo sapagkat ang pundasyon ng simbahan Katolika ay pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, na isinalin ni Pedro sa pag-ibig sa tao, sa mga faithful, mga katulad natin, mga tagasunod ng mga alagad ni Jesus. Ang kanyang sinasabing, alagaan mo ang aking mga tupa, pakainin mo ang aking mga tupa. Take care of my sheep, feed my sheep.
Ito ngayon ang ginagawa ng ating Santo Papa.